Alam nyo, sometimes, naguguluhan tayo. Naguguluhan tayo sa ingay ng mundo, sa challenges ng mundo. Pero isa lang ang tatakbuhan natin, ang Diyos. Manalangin lang tayo, ang kapayapaan ay nasa Kanya. At ipapanalo talaga tayo ng Panginoon. Amen? Nangangailangan na talaga ng workers ng Panginoon kasi palapit na ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon. At kailangan na talaga tayong mag-share ng salita ng Diyos nang lalo pang maging mabilis yung pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kasi ayon sa Romans 11:25, may bilang yung hentil at kailangan na talaga tayong kumilos. Hindi tayo pwedeng tutulog-tulog. Mantika lang ang natutulog. Mantika ka ba? Hindi. Tayo'y kailangan active sa gawain ng Panginoon. Tayo'y mag-pray. Lord, thank you po. Sa araw na ito, kami po'y malakas, malusog, masigla. Salamat sa pagpapala. Salamat po, Panginoon. Palagi niyo po kaming iniingatan. At thank you, Lord. Nandito po kami nagkatipon upang makinig ng inyong salita. Samahan niyo po kami, Holy Spirit. Kayo po, Panginoon, na mag-reveal ng mga messages para po, Panginoon, isasabuhay po namin ito sa mundong ito at dalangin po namin na itaas at mag-glorify ang inyong pangalan. Itago niyo po ako sa likod at kayo po, Panginoon, ang maitaas. Gamitin niyo lamang po ang aking bibig sa pagsasalita. Salamat po, Panginoon, in Jesus' mighty name. Lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Kamusta na ba ang giyera? Diretso pa rin, no? Ceasefire. Pagkatapos magbabago na naman ang isip ni Trump. Sana. Pero ganon. Ready lang tayo. Anytime, ready lang tayo. Amen? Wala tayong dapat ikatakot. Wala dapat tayo ipangamba dahil ang Panginoon ay lagi nating kasama. Amen? Nung mga nakaraan, natalakay natin yung finished work of Jesus Christ. Ano ba yung finished work? Ano ba yung tinapos niya? Ang tinapos niya ay yung mga kasalanan ng mundo. Ano ba yung kasalanan ng mundo? Hindi yung ginagawa natin, kundi yung kasalanan na namana natin kay Eva at kay Adan. So, yun yung inalis ng Panginoon sa bawat tao. Kaya tayo nagkakasala kasi meron tayong sinful nature. Naalala nyo yung tinuro natin ng mga nakaraan? Kaya ang tao ay nagkakasala kasi may sinful nature. So yun yung root cause. Yun yung inalis ng Panginoon. At ngayon, ipagpapatuloy natin. At ang title ng ating message ngayon, Own Your New Creation Identity. New creation. Bagong nilalang. After the finished work of Jesus Christ, those who believe in His finished work has become a new creation. Lahat ng naniwala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo ay bago ng nilalang. Paano ba tayo sinishape ng ating pagkatao? No, paano ba tayo sinishape ng ating pagkatao? So today, pag-aaralan natin yan. Paano ba tayo sinishape ng mundo? Nung tayo ay may sinful nature pa. Sinishape tayo yung identity natin on how we live. Kung paano tayo namumuhay. Minsan doon nakatingin yung tao, doon nakatuon yung tao. Okay, ganito siya. Sabi, we are determined how we act, how we relate to others, and how we face challenges. Doon tayo nilalagyan ng identity ng mundo. Kung paano yung ugali natin, paano tayo kumikilos, paano tayo nakikirelate sa bawat isa. No? Minsan dinidescribe tayo ayon sa kilos. Oy, ayan si gewang-gewang kasi gumigewang-gewang yung mga lakad niya. Si gewang-gewang. Alam nyo, yung mga taga-Bulacan, taga-Pampangan, sa totoo lang, ang tawag ay namimintas. Pero hindi pala magandang pag-uugali yung namimintas. Ayan na naman si ganito.
Kasi bakit ko nasasabi? Taga Bulacan po ako. Taga Bulacan po ako. At ang lola ko ay Kapampangan. Talagang hindi magandang pag-uugali ang namimintas kasi binibigyan natin ng identity yung tao. Ganon tayo nasi-shape ng mundo. Tama? Paano ba tayo dinidescribe? Ay, ang sarap naman kasama niya kasi napakamasayahing tao. Pag nakikita ko yung tawa ng tawa, ako'y natatawa rin, masayahin. So, ina-identify siya sa ganon. Minsan naman, ayan na naman si Sabungot. Laging nakasimangot. Pagkasama ko yan, ewan ko ba, kumukulo dugo ko. So, doon ka nabibigyan ng identity. O kaya naman, pag kami challenges, simple lang yan. Atapang ako at tao. Oh, tas laging nakangiti. Ang galing niyang tao na yan. Kahit yan may problema, laging nakangiti. Wala kang makikita sa kanyang takot. So, yun yung identity na binibigay ng tao. How you act, how you react, diba? And how you face challenges. Now, ano pa? The world gives us labels. Ito naman, based on your achievements, sa success mo, if you are talented, others on failures, broken, or unworthiness, no? Unworthy ka. Many people carry labels from your family, society, or past mistakes. Noon, dahil kami masusungit, masusungit hindi lang kami pinalalabas ng aming magulang. Hindi kami pinalalabas. Ang tawag sa amin ng kapitbahay namin, ayon sa aking asawa, kami daw yung royal family. Kasi nga daw masusungit kami at hindi kami nangangapit bahay. Di ba, Maring Agnes? Yan ang tawag. Akala nila sobrang sungit namin. Kasi hindi kami namamansin. Hindi nila alam, mahigpit lang po ang magulang namin. Bawal kaming lumabas. So, ganun ka nililibela ng mga tao. Paano pa sa mga, sa talent mo? Ang galing niyang umarte. Talagang best actress siya. Ganun yung mga talent. Success, ang galing negosyante niyan. Ang galing na teacher niyan. Ang galing na abogado niyan. Ang galing niyang magluto. Ay, yung pamilya niyan. Yung pamilya niyan, pamilya ng mga, mga matataas na tao, mga politiko. Yan. Ang pamilya niyan, mga scholar yan. Ganon tayo nililibela ng mundo. Kamusta naman yung pag-label sa atin ng Panginoon? Kamusta naman yung identity natin sa Panginoon? Alam niyo ba yung identity na yan ay fragile o fragile? Fragile sa ibig sabihin, when circumstances change, loss of a job, broken relationships, failures, those labels collapse. Lalo na yung mga positive labels, nagko-collapse yan. We begin to ask, who am I really? Sino ba talaga ako? Pagka dumarating ang panahon na I'm tired, kahit nasa kasikatan ka, di lalo na kung wala ka sa kasikatan, puno-puno ka ng trouble. Sino ba talaga ako? Doon na pumapasok si Satanas. Guguluhin na ang mundo mo. Guguluhin na ang ulo mo, ang isip mo, ang damdamin mo. Kasi hindi mo alam kung sino ka ba talaga. Who am I really? Alam nyo, ang Panginoon, ang tingin sa'yo, kakaiba. Because special ka sa harapan ng Panginoon. Kahit hindi mo na-feel na special ka sa kapaligiran mo, special ka sa pamilya mo, special ka sa mga nakakasama mo, pero si God, ang tingin sa'yo, special ka. Amen? Sige, thank you, Lord. God offers a new identity. No? Inag-o-offer ang Lord ng bagong identity sa atin. No. Many of us struggle with insecurity. Sometimes dumarating yan. No? We feel too weak, too small, or too unworthy.
Dumarating yan sa inyo? Gusto nyo wag nang dumating yan sa inyo? Yes, amen. Lahat gusto natin na ma-feel natin na tayo ay valuable. Gusto natin ma-feel na tayo ay worthy. Gusto natin ma-feel na secured tayo. Kanino? Kay Lord lang. At ngayon, babalikan natin ang Old Testament story. It's tungkol kay Gideon. From fearful to a mighty warrior. Dito pinakita ng Diyos na hindi siya nakatingin sa ating kahinaan. Ang Diyos nakatingin o tinatawag tayo, He calls us by our identity according to His word. Okay? Today we learn how Gideon moved from fear, takot, from fear to faith. From hiding, nagtatago kasi si Gideon, to leading. And from insecurities to a mighty warrior. Tingnan natin. Si Gideon ay duwag. Insecure. Walang bilib sa sarili. While he was threshing wheat, nagtitrash siya alam niyo yung gumigiik. Naggigiik ng wheat. Ako, dinidikdik ba yung wheat? Dinidikdik, parang ano rin yan, Parang bigas din, minsan dinidikdik, Or inaalis yung mga ipa. Alam niyo ipa? Oo, nagbabayo. Yan, nagbabayo. Andoon siya sa wine press. Ano ba yung wine press? Kasi ang wine press, saan makikita sa gubat? So pag nasa gubat ka, natatakpan ka ng maraming mga puno. So sa takot ni Gideon, kanino ka ba siya natatakot? Sa kanilang kalaban. Ang mga Israelita po may kalaban. Ang kalaban nila ay mga Midianite. Pagka dumadating ang Midianite, ninanakawan sila, pinapatay sila. So sa takot ng mga Israelita, lagi silang nagtatago. At ganun si Gideon, takot na takot. Walang believe sa sarili, insecure. Minsan, nagpakita sa kanya ang angel. Basahin natin, Judges chapter 6 verse 12. So yung angel na upo sa oak tree. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you." Ano sinabi? Mighty warrior. Wow. Mighty warrior. Ano ugali ni Gideon? Nagtatago. Insecure. Walang bilib sa sarili. Pero sinabi ng angel of the Lord, the mighty warrior. The mighty warrior. Siya nga pala pag sinabing sa Old Testament, pag sinabing angel of the Lord, some theologians, sinasabi nila na ang angel of the Lord ay pre-incarnate ni Jesus. Angel of the Lord. Ayon sa ibang theologians. So nag-appear dyan. You are a mighty warrior. Parang ang hirap tanggapin ni Gideon. Ako? Mighty warrior? Tignan natin yung mga sagot ni Gideon. Judges chapter 6 verse 14 or verse 14. When the Lord turned to him and said, "Go with the strength you have and rescue Israel from the Midianite. I am sending you." Inuutusan siya. Inuutusan siya yung magre-rescue sa Israel ng Lord. Sabi naman ni Gideon, "But Lord," Gideon replied, "How can I rescue Israel? Paano ko mare-rescue ang Israel?" Sabi niya ganyan. My clan, tignan niyo yung sagot ni Gideon. "My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh." Mahina yung clan niya sa Manasseh. And eto yung tingin niya sa sarili niya. "And I am the least in my entire family." Mahina na yung family ko. Ako pang pinakakulelat. Paano ko naman ililigtas yung Israel, Lord? Diba? So ganun siya. Ganun siya ganun siya katakot, ganun siya kawalang bilib sa kanyang sarili. Ay, alam niyo po ba, ayon sa Proverbs chapter 23 verse 7, ang sabi, "For as he thinks in his heart, so is he." Kung ano ang tingin mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo sa puso mo, by mind, emotion, ganun ka.
So kung pinaniniwalaan ni Gideon na siya'y mahina, mahina nga siya. Kung pinaniniwalaan niyang kulelat siya, kulelat nga siya. Pero, beloved, hindi ka kulelat. Amen? Pinalakas ka na ng Panginoon. Pinatalino ka na niya because we have the mind of Christ. We are victorious because Jesus won for us. Kumbaga, niligtas na tayo ng Panginoon eh. Hindi na tayo kulelat. Tayo na yung nangunguna. Amen? Amen? Tayo na yung tumatayo. Hindi na tayo yung nasa row 4 po ako. Dito lang po ako. Hindi ko po kaya. Hindi na tayo yun. Amen? Amen? Pero kasi si Gideon, iniisip niya na kulelat siya. Nawala kay Gideon yung confidence niya. No, sabi niya, weak ako. Yun yung nasa puso niya. Okay. To cut the long story short, sabi niya, Lord, kung totoo ba na ako'y tinawag mo, manghihingi ako ng sign sa'yo, at pagka ginawa mo, tinawag mo nga ako. So yung hininging sign ni Gideon, nangyari. Tinupad ng Panginoon. Sometimes ba, may pinagpe-pray ka, nanghihingi ka ng sign? Yes. Sometimes nanghihingi tayo ng sign. Merong something na nagaano sa puso mo, ito na yung sign. Kasi nagsasalita ang Holy Spirit, pinag-pray mo yon. So, ganun din si Gideon. So nangyari, tinupad ng Lord yung kanyang mga signs. Nag-gather ngayon siya ng 32 na mga sundalo para lumaban sa Midianite. Sa kalaban ng Israel, 32,000. Ngayon, sabi ng Lord, ang dami naman yan, 32,000. Ang laki na Midianite. No, hindi lang siya 1,000, baka millions pa. So, 32,000, bawasan mo, sabi ni Lord. Lord, talaga ba? Babawasan ko, bawasan mo. O, sinabi ngayon ni Gideon, lahat ng mga natatakot magsiuwi na at matira yung mga matatapang nalalaban. Hulaan niyo kung ilan yung natira. 10,000. From 32,000 down to 10,000. Alam niyo, sa mata ng Diyos, marami pa rin yan. Totoo ba, Lord? Marami pa rin. Totoo, marami pa yung 10,000 na yan. Kaya sinabi ng Lord, Judges chapter 7 verse 4, ang sabi niya, sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin natira. 10,000 yun ha, marami pa kay Lord yun. Samantalang ang lalabanan nila, sobrang dami. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Next verse. Ganun nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso, ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. So, doon sa batis pinainom ni Gideon, may mga iba't ibang klase ng pag-inom. Merong parang hayop na dinidilaan o sinisip-sip yung tubig o yung tubig sa batis, at meron naman sumasalok, nakaluhod, sumasalok na ganyan. So next verse. Verse 6, ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay ilan? 300. Ang iba'y lumuhod upang uminom. So, from 32,000 down to 10,000 at ang natira 300 na lang. Verse 7, sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midianita. Ang iba na may pauwiin mo na. Wow! Libo yun. At alam nyo, hindi espada ang kanilang gamit. Hindi punyal. Ano ba yung punyal? Knife. Alam nyo kung ano ang sandata ng Israelita? Worship. Tapos meron silang trumpet sa kanang kamay, sa kaliwa ay yung bang sulo, torch, na nakalagay sa picture. Yun ang instruction ng Lord.
No, sabi ganyan, lulusob kayo, sisigaw kayo. No, sisigaw kayo, sasabihin nyo, for the Lord and for Gideon. Tapos babasagin nyo yung picture sa sulo, tapos iboblow nyo yung trumpet nyo, pagka lulusob na kayo. At nangyari nga yung lumusob sila, alam nyo ba? Nalito ang mga Midianita. Sila, na-confuse sila. Ano ba nangyayari? Alam niyo yung minsan, gulong-gulo ka, ang ingay. Parang hindi ka makapag-isip, nakukonfuse ka. Ganun yung nangyari. Hindi sila, di ba usually nakikita natin sa TV, sword. Hindi. Trumpet lang, walang namatay sa kanila. Nagtakbuhan yung Midianita. At nanalo ang Israelita. Sabi ni Gideon, habulin niyo yung mga leader. At ganun nga ang nangyari. Pinanalo sila ng Panginoon. Amen? Alam niyo, sometimes, naguguluhan tayo sa ingay ng mundo, sa challenges ng mundo. Pero isa lang ang tatakbuhan natin, ang Diyos. Manalangin lang tayo, ang kapayapaan ay nasa Kanya. At ipapanalo talaga tayo ng Panginoon. Amen? Katulad kay Gideon, na isipin mo, trumpet lang, trotot lang ang dala nila. Torch lang. Ba? Pinanalo. Alam niyo ba yung trumpet? Sa rapture, maririnig natin yan. Sa shofar, bago mag-rapture, may maririnig tayong trumpet. Ibig sabihin, maririnig yan ng mga believers. Aakyat tayo. Sasalubungin natin ang Panginoon sa lapahab. Amen. Ang torch, sino ang light of the world? Si Jesus. Kaya sasalubungin natin si Jesus at malapit na yun. Sino lang yung sasalubong? Lahat na nanampalataya kay Hesus Kristo. Lahat. Walang pinipili. Yung totoong nanampalataya kay Jesus, lahat yun sasalubong. Para yung magkakaroon ng great tribulation dito, si Lord na ang bahala doon. Tayo, payapa, nakasama ang Panginoon sa rapture. Amen? Wow! Malapit na yon. So, ganun nga ang nangyari. Tingnan natin yung exposition natin. Ano ba yung mga natutunan natin dito sa lesson from Gideon? So, identity lessons from Gideon. Tingnan natin. Gideon's fearful identity. Gideon was threshing wheat. Anong ginagawa niya? He is hiding, afraid of the Midianites. Tingnan niyo yung mga naka-underline na. He confessed, my clan is the weakest, I am the least. His self-image was shaped by fear and oppression. Pagka tayo, yung identity natin, ay binase natin sa performance natin, binase natin according to the world, and according doon sa mga sinasabi ng tao, negative lahat yun. Negative. Kukunti lang ang positive. Minsan, di ba ka totoo yung positive, inuuto ka lang eh. Tama? So, hiding, afraid, weakness, less, fear, and oppression. Maraming tao natatakot dahil ini-embrace nila yung mga negativities na yan. Next, identity lessons from Gideon, God's declaration. Dineklara ni God. The angel called him mighty warrior. Kahit na negative yung nararamdaman niya, pero sinabi, you are a mighty warrior. God spoke identity before Gideon showed ability. Sinabi na ni Lord at nangyari nga na may abilidad pala si Gideon. Our identity is identified by God's word, not our weaknesses. So, ang ating mirror ay God's word. Kung ano sinasabi ng scripture, yun ka. Huwag mong pakikinggan yung sinasabi ng
kaaway mo, yung sinasabi ng mga negative words galing sa mga nakapaligid sa'yo, o minsan sa pamilya mo pa eh. May mga negatibo silang sinasabi, wag yun ang pakinggan mo. Ang pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? The only legit definition of your identity ay kung ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Amen? So alam niyo po ba, nung ako'y nagtuturo, way back, ting na. Huwag niyo na tignan kung ilang taon na po ako. Grade 2. Hindi ko maipasa yung bata kasi hindi makabasa, hindi makasulat. Siyempre, pagdating ng grade 3 niyan, sino ba teacher mo ng grade 1 at grade 2? Kasama ako dun. Sabi ko, hindi pwede to. Sabi ko doon sa estudyante ko, anak, alam mo, ang talino mo. Ayaw mo lang kasing mag-aral. Tawagin mo yung mami at daddy mo. Pumunta ang nanay, kinausap ko ang nanay. Hindi ko po pwedeng ipasa yung anak nyo pag hindi nyo po ako tutulungan na magbasa at magsulat yung anak ninyo. Tapos lagi ko kinakausap yung bata, matalino ka, kaya mo yan. Lagi ko yung sinasabi, bawat sulat niya, ang galing, very good. Samantalang kakasulat lang niya ng A, paling-palinghado pa. Pero sinasabi ko, kaya mo yan, ang galing mo, papalakpakan ko, patatayuin ko, papapalakpakan ko sa mga kaklase niya. At nangyari nga, at the end of the school year, marunong na magbasa at magsulat yung bata. Bakit? Kasi may naniwala sa kanya. At may naniniwala sa iyo. Ang naniniwala sa iyo ang Diyos. Amen? Hindi ka talunan. Panalo ka. Kapag inuna mo ang Diyos, kapag inangkla mo ang Diyos sa buhay mo, panalo ka. Sa lahat ng lakarin mo, may mga challenges, oo. Lalakaran mo lang yung challenges na yan. At the end of that challenge na yon, panalo ka pa rin. Kasi hindi ka iiwan at pababayaan ng Diyos. Amen? Glory to God. Number 3, owning the identity. Judges chapter 7 verse 7 to 22. So ito yung lesson pa rin natin kay Gideon. Anong ginawa ni Gideon? Gideon obeyed even with doubts. Sometimes may doubts tayo. Pero let's obey God. Let's obey God. Para bang napaka-imposible talagang mangyari. Napaka-imposible talaga itong problema na to. Imposible, wala nang lulusutan talaga. Just obey God. Even with doubts. Kahit na may doubt ka, pag sinabi ni Lord, lahat ng promises niya nasa Bible, faithful siya. Kaya nga, di ba, all the promises of God are yes and amen. Lahat yun. Pagka pinangako, ang mga tao napapako sa kanilang mga promises. Pero ang Diyos never, faithful siya lagi sa kanyang mga promises. Amen? Kahit may doubt, Lord, thank you. Alam ko, tinupad mo na ito. Tinapos mo nito sa krus ng Kalbaryo. Mangyayari sa tamang panahon. With only 300 men, he defeated the Midianites. He lived out the identity God declared over him. Kailangan ipamuhay natin kung ano ang dinideklara ng Diyos sa atin. Huwag tayong mabuhay na talunan. Pinanalo na tayo ng Panginoon. So, sabi nga ni Paul, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he, sabi ni God, but he said to me, sabi ni Paul dyan, kasi may pinapaalis si Paul eh. Pinapaalis niya, Lord, yung mga diba, kasi meron sa kay Paul na nagpe-persecute. Lord, itong mga persecutor na to, tanggalin mo. Talagang, naiinis ako dyan eh. Di ba tayo ganun, Naiinis ako dyan, lagi na lang may sinasabi sa akin, laging negatibo, di ba tayo ganun, Kay Paul, meron din nagpa-persecute.
pinapaalis niya kay Lord. Pero alam niyo, ang sabi ng Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang weakness kasi ni Paul, ayaw niya na merong kumukontra sa kanya. Pero ang sabi ng Lord, ang biyaya ko ay sapat. Sapat sa iyo. Sa lahat ng mga ginagawa natin, ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Walang kulang. May labis. Nag-overflow kasi yung biyaya ng Diyos. Grace upon grace. Blessing upon blessing. Parang unfair, ano? Walang kulang si Lord, pero may labis. Ang bait naman ni Lord sa atin. Sabi ganon ni Paul, therefore, kaya nga, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. So, yun sa mga kahinaan ni Paul, yung kalakasan ni Kristo, doon siya nag-rest, doon siya nag-trust, doon siya umangkla, doon siya yumakap. Kung may kahinaan ka, kanino ka yayakap? Kanino ka aangkla? Kanino ka magpapahinga? Kay Christ. Wala nang iba. Siya lang ang sagot. Amen? So, what is your identity as a new creation? Ano ba ang identity natin? Okay, a new identity and nature. Roman numeral number 1, spiritual rebirth. The person is born again or regenerated. Kapag ka sa theology, regeneration. Regenerated by the Holy Spirit, receiving a new nature and becoming a child of God. Sabihin nyo nga, born again. Hindi siya religion. Ulitin ko, hindi siya religion. Kaya kapag tinanong ka, ano religion mo? Christianity. Ang born again kasi, yun yung experience mo na dating patay ka dahil sa kasalanan. Saan mo namana yung kasalanan? Sa first Adam. Yung Adam na nandoon sa Garden of Eden, na lahat ng pinanganak ni Eva, sa linlahi, lahat yan, ang nature ay ano? Sinful nature. Ano ibig sabihin ng sinful nature? Na bago yung nature natin, na hiwalay tayo sa Diyos, na wala yung fellowship natin kay Lord, kaya lahat ng ipinanganak may sinful nature. So hindi nakatingin si Lord sa mga ginagawa natin, kasi lahat talaga tayo ay napahamak na dahil sa unang kasalanan. Bakit binigay ang law? Bakit binigay yung mga commandments na yan kay Moses? Kasi kapag hindi yan binigay dahil may sinful nature na ang tao, may bis sa loob, hindi na magiging maayos ang moral, ang karakter niya. Kaya may sinusunod na law. Kailan tumigil yung law na yan? Nung dumating si Jesus Christ. Natapos na yung law na yon. Bakit? Dahil nagkaroon ng regeneration. Yung dating lumang pagkatao mo, yung sinful nature, tinanggal yan nung naniwala ka kay Jesus Christ. Naunawaan? Nung naniwala ka kay Jesus Christ, namatay na. Nung namatay si Jesus Christ, namatay na rin yung dati mong pagkatao. Ikaw ay binago ng Diyos bago ka nang nilalang. Nung nabuhay si Jesus Christ, nabuhay din ang bagong ikaw. Ikaw ay bago ng nilalang. Pinanganak ng Holy Spirit. At dahil new birth ka na, born again ka na, born of God ka na, yan yung mga born of God, born again, regenerated ka na. Yung spirit mo malinis na, tiniran na ng banal na espiritu. Nung tiniran ka ng banal na espiritu, bakit hindi na natin kailangan ng commandments? Kasi inside of you, 1/3 of your system
is regenerated by the Holy Spirit. 1/3 of you. Kung ano yung kapangyarihan ng Diyos na siyang nagpabangon kay Jesus Christ ay siyang kapangyarihan na nasa loob ng espiritu mo. Palagi kong sinasabi sa inyo, ang tao ay may 3 bahagi: spirit, soul, and body. Saan tumira ang Holy Spirit? Sa spirit mo. Kaya itong spirit mo na ito ay holy na and righteous. Pag-uusapan pa natin tong soul. No? Andito pa lang po tayo sa spirit. Dito tumira ang Holy Spirit. So, ang kapangyarihan nito, kailangan ma-impluwensyahan ang soul part mo. Sa soul part mo, nandoon ang isip mo, ang emotion mo. So, kailangan impluwensyahan niya ito kasi binago ka na ng Panginoon. Amen? Amen. Sana nauunawaan nyo. Amen. Kaya, dahil nasa iyo na ang Holy Spirit, yung bunga nito, ano yung bunga ng Holy Spirit? Yung love, joy, kindness, gentleness, diba? Lalabas na yun sa'yo. Kung lalabas na yun sa'yo, aanin mo ang commandments. Kasi mapagmahal ka na eh. Hindi ka nagagawa ng masama sa kapwa mo kasi nandun niya yung love ni God nag-overflow na sa'yo. Kaya nga inend na ni Jesus yung law na yan. Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo na. Amen. Dahil nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos, madali nang magmahal ng kapwa. Amen. Amen? So, tignan natin. 1 John chapter 5, verse 1. Amplified version. Everyone who believes. Yung believe dyan, hindi lang sa intellect, ay naniniwala naman ako kay Jesus Christ eh. Hanggang dun lang, intellect. Kailangan may revelation. Yung bang talagang I believe talaga yung na-experience mo. Yung pagmamahal talaga ng Panginoon sa'yo. So, merong deep, abiding trust in the fact. Everyone who believes, so hindi lang sa utak you experience it in your heart. That Jesus is the Christ. No, si Jesus yung Messiah is born of God. Ano yung born of God? That is reborn from above. So hindi ka pinanganak na galing sa nanay mo, ikaw ay pinanganak na ng Holy Spirit galing sa Diyos. No? Spiritually transformed, renewed and set apart for His purpose. Set apart for His purpose. So may purpose ka pala. Hindi ka pala magtatago lang sa bahay nyo. Hindi lang magtatago ka dyan sa trabaho mo. Hindi ka magtatago kung saan. Si God may purpose sa'yo. At si God din ang magsasabi ko ano ang purpose mo, hindi po ako. Just pray, Lord, magampanan ko po ang purpose ko sa buhay. Kasi pinili mo ako. Amen? Hindi ka magdedictate ng purpose mo ay ibang tao. Ang Holy Spirit. At kung kaya mo naman na impluwensyahan kung sino man ang nakatabi mo, kung sino man nakakasama mo, ng love ni God, isa yun sa purpose natin as Christian. Amen? Kaya nga arise, shine ang binigay sa atin ni Lord na tini. Kailangan mag-shine tayo sa iba. Amen. Amen. John 1:12. But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Sino naniwala kay Jesus Christ? Sino ang tumanggap kay Jesus Christ? Hello, anak ka na ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Kaya, kailangan maging mindful tayo sa gawi, kilos, salita natin, anak ako ng Diyos. Pagka nilagay mo yan sa sistema mo, anak ka ng Diyos, mayroong nababago sa iyo. Amen? Alam niyo po si Queen Elizabeth II?
When she was younger, no, napaka-playful niya. Napaka-playful ni Queen Elizabeth. One day, someone told her respectfully that she was a princess of the monarchy. No, a British royal family. Princess ka. Kasi that time, hindi pa siya queen. Princess pa siya. Sabi niya, you are a princess. And one day, ikaw ang magro-role ng monarch. Ikaw ang magro-role dito. Nung tinanggap ni Queen Elizabeth yon, yung pagiging playful niya, pagiging naughty niya as child, umayos. Kasi nilagay niya sa sistema niya, I will be a queen someday and I will rule this monarchy. At ayun nga, naging Queen Elizabeth siya. Ano ba ang si Queen Elizabeth ba ganun? Gumaganyan ba si Queen Elizabeth? Hindi. Ano siya? Prim and proper. Ano ibig ko sabihin? Makikita sa Kristiyano ang bunga ng banal na espiritu sa iyo. Sa pananalita mo, sa gawin mo, sa anumang bagay. Amen? So next, new creation. You are a new creation in Christ, redeemed and valued by God. Redeemed. Niligtas. Binawi sa kasalanan. Binawi sa demonyo. Binawi. No, pagka naniwala ka kay Kristo, hindi ka na pupunta sa hell. Kay God ka na. You belong to Christ. You are forever valued ng Lord. And you are a new creation. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Another translation, the Living Bible. Ito medyo mababaw. When someone becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. Kapatid, hindi na ikaw yung dati. Binago ka na ng Diyos. Bago ka na. Sabi mo nga, I'm a new person in Christ. So, huwag mo sasabing, ay, kung ako'y magbabago, hindi na ako yun. Hindi. Binago ka na. Kay Kristo ka na. Bago ka nang nilalang, hindi ka na doon sa first Adam. Nasa second Adam ka na. Kay Kristo ka na. Amen? The truth is, God removed our sin. Yung divine exchange, He bore all the sins and sicknesses on the cross so that His righteousness will be imputed upon us. Ano ibig sabihin nun? Tayong makasalanan, lahat ng kasalanan natin, lahat ng sicknesses natin, lahat ng curse na binigay sa Garden of Eden ni Satan, even yung poverty. Yung pag sinabi kong poverty, hindi lang poverty sa pera yan, ha? Poverty sa mentality, poverty sa emotion, poverty sa mga sa social relationship, lahat yun binigay sa katawan ni Kristo. Kaya nga, di ba, nung Holy Week, sinabi ko, my God, why have you forsaken me? Kasi lahat ng bigat ng kasalanan ng mundo ay nasa kay Kristo. Natalikod ang Diyos Ama sa Kanya kasi hindi niya matignan yung anak niya dahil puno ng kasalanan. Pwede niyong balikan yan sa YouTube at saka sa Facebook natin para mapakinggan niyo. Lahat yun, dinala ni Kristo. At siya ang naparusahan na dapat tayo. Paano nangyari yun, Pastora? Nung panahon na yun, ang pinakamabigat na parusa ay yung ipako sa krus dahil ang kahihiyan, naka-elevate ka makikita ka ng buong tao. Ay, nakakahiya yung tao na yan. Tapos bubugbugin ka, lahat, yun yung panahon na yun yung pinaka
nakakahiyang parusa na ibigay sa iyo, yung ipako sa krus at nangyari kay Jesus Christ yan, alang-alang sa atin. Kaya lahat ng nanampalataya kay Hesus Kristo, hindi ka na parurusahan pamuli ng Panginoon. Kasi pinarusahan na ang kanyang anak alang-alang sa iyo. So, hindi po pwede, miski sa ating judicial system, meron ng nakulong. Halimbawa, yung anak nakagawa ng kasalanan, ang kinulong yung tatay. Hindi po pwede pati yung anak ikukulong mo, meron ng nakulong. Hindi po pwedeng double jeopardy. Si Jesus na yung sumalo sa atin eh. So, ano lang ang gagawin natin? Hindi mo na kailangan magpenitensya. Na nakita ko sa FB, dinaganan pa. Meron nakita niyo ba yan? Dinaganan pa yung cross. O umalis yung nagpapasa ng cross, sinipa siya. Ay, yun ay napanood ko lang sa FB. Tapos may nagpipinitensya. Merong pinalo, nilagyan pa yata ng asin. Pinalo yung, nagmalipit. Hindi na. Tinapos na lahat ni Kristo yan. Tapos na. Ano lang ang gagawin natin? Simple. Maniwala ka lang. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang kapalpakan natin noon, meron man tayong kasalanan na tinatago, maniwala ka lang, pinatawad ka na ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? So, we do not become righteous by doing righteous acts, but by receiving the Lord's righteousness. Hindi ka naging matuwid sa harapan ng Panginoon dahil mabait ka, dahil nagdo-donate ka ng marami, magpapatayo ka ng malaking simbahan, o kung ano man yung mga gagawin mo. Yes, magaganda yun. Pero dapat yun ay bunga lang. Dahil inuna ng Lord na gawing righteous ka muna bago mo gawin yung mga mabubuting gawa na yan. Dahil kung gumagawa ka ng mabuti, wala ka namang Kristo sa puso, peke yun. Yes. Orokan. Plastic. Kasi hindi ka naman matuwid eh. Walang points yun sa langit. Pero, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, gumagawa ka ng mga mabubuting bagay, yun ay katanggap-tanggap at living sacrifice mo yun sa Panginoon. Amen? May point sa langit. So, naging righteous ka muna, no, bago ka nag-arise and shine. Amen? Mabuti ka. Sabihin ko sa inyo, lagi ko sinasabi, pagka sinasabi ko sa mga anak ko, Mama, ganito yan. Mabuti kang tao dahil kay Kristo. Hindi tayo ganyan. Binago na tayo ng Kristo, mabuti tayong tao. Naiintindihan mo na yung iba kasi meron kang Holy Spirit inside you. Amen. Sabi ganon, ito yung kadalasan tanong. New creation na pala ako at righteous na sa harapan ng Diyos. At wala na ring sinful nature sa akin. Bakit minsan ay nakakagawa pa ako ng kasalanan? Legit na tanong? Yes. Born again na ako, nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Legit na tanong yan. Ito ang sagot. The flesh that remains with us in our mortal bodies is not sinful nature. Wala na yung sinful nature natin eh. Binago na tayo ng Diyos eh. Amen? It is just the residue o latak. Residue of the sinful nature. Kumbaga, ang tagal kasing na-program yung utak natin ng sinful nature na yan eh. So, nung tinanggal na yung sinful nature, may naiwang latak, which has been put to death at the cross. Wala na eh. Tinapon na ni Kristo yan eh. Binayaran na ni Kristo yung latak na yan. We are a new creation. Anong ginagawa sa latak? Kakainin mo pa, latak na. Tapon mo na. Yung mga hindi kalugod-lugod sa Diyos, tapon mo na. Hindi na yun bagay sa'yo. Amen? Tapon mo yung mga latak na yan. Amen? So ano ba yung flesh na yan? Ano ang sinasabi sa Biblia?
Romans chapter 8 verse 9. You, however, are not in the realm of the flesh. Wala ka na sa flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, nabubuhay ba ang Holy Spirit sa loob mo? Yes, nasa na Holy Spirit? Nasa born again spirit mo. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Tandaan ninyo, selyado tayo ng banal na Espiritu. Kaya pagdating ng Panginoong Hesus, pag nakita niya, okay, selyado to ng banal na Espiritu, rapture tayo. Gusto niyo ba yun? Amen. So ano yung sinasabi diyang flesh? Ang flesh sa Greek ay sarx, means carnal. Pag sinabing carnal, hindi yan yung mga malalaswang, hindi. Ang ibig sabihin ng carnal, yung nabubuhay ka lang sa 5 senses mo. Wala kang faith. Ano ba yung 5 senses? Eyes, seeing, hearing, smelling, tasting, and touch. Touching. Doon ka lang nabubuhay. Wala kang pananampalataya. Yun yung flesh, yun yung carnal. Yung mga decision or action mo that originate from self-effort. No? Ang galing ko. Flesh yun. Yung kaya ko to. Ano pagkakaiba no? Makakaya ko to with the help of God. Sa kaya ko to. Anong pagkakaiba nun? Kayabangan yung kaya ko to. O kaya ko. Hindi ko kailangan ng tulong. Flesh yun. Okay? Yun yung soul part. Nasa spirit tayo kanina. Ngayon, soul part. Ano yung nasa soul part? Mind, emotion, will. Kailangan makonvince ng spirito mo ang soul part mo. Kailangan mo mag-renew ng isip. At tanggalin mo yung latak na nakalagay dyan, na nilagay ng panahon na meron kang sinful nature. Kaya minsan nadudupilas ka, ay, ba't ko ba nagawa uli yun? Mali nga pala yun. Amen? Residue yun. Latak. Ngayon, kapag kami nalalatakan ka, tapon mo lang at sabihin mo, Lord, thank you. Pinaalalahanan mo ko. Thank you, Holy Spirit, hindi na pala ako ganun. Thank you for your help. Thank you for your guidance. Amen? Clear ba? Clear? Kailangan lahat ng ating desisyon, sinasabi natin kay Lord. Lahat ng mga ginagawa natin, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Kasi, sabi nga sa Bible, ang buhay natin parang hamog o mist o usok na makita mo lang saglit, mamaya, wala na. Hindi tayo forever dito. We are not citizens of this world. We are citizens of heaven. Kung nakay Kristo ka, sa langit ang tungo mo. Amen. So, de-develop pa natin yan sa mga susunod pa nating kaya huwag kayong mawawala. Excited ba kayo? Kasi, limited tayo eh. Gusto ko sana, marami pa akong ituro, pero limited lang talaga tayo. So, ang sarap pagka nalalaman mo yung kalagayan natin sa Panginoon, yung identity mo kay God, you are blessed and highly favored. Kaya lagi mo isipin yun, lagi akong pinapaboran ng Panginoon. Even nga sa parada lang eh. Magpaparada lang kami, may binigay ang Lord, may nakalaan sa atin. Meron nga. Amen? So, mag-beloved thought na muna tayo. Remember that you are forgiven and righteous. Number 1, stop defining yourself by weakness. God calls you more than what you see in yourself. You are a child of God and a mighty warrior. Sabihin nyo nga yan, I am a child of God, a mighty warrior. Just like Gideon, hindi ka mahina, warrior ka. Kaya mong labanan ang mga kasalanan. Kaya mong labanan yung mga ugali mong hindi kakaaya-aya. Kasi you are called by God. You are a mighty
warrior. Kung ano man, amen. Kung ano man yung weaknesses mo, si God ang magbibigay sa iyo ng strength. Just like Gideon kanina. Diba? Trumpet lang hawak ng mga tao. Torch lang ang hawak ng mga tao. Pero pinanalo sila ng Diyos. Wag yung, ay, limited lang talaga tong ano ko, hawak ko. Wala akong pag-asa, hanggang ganito lang ako. Hindi. Sa Diyos laging may pag-asa. Amen. Amen. The joy of the Lord is our strength. Number 2, receive God's declaration. Believe His word over your life. Ano yung mga sinasabi ng Lord sa atin? You are chosen, beloved, and victorious. Huwag mong hayaang tukuyin ka ng mga kahinaan mo. Na ako na to mahina ako mahiyain ako wala akong pag-asa, ganito lang ako. No. Ang Diyos na tumawag sa iyo bilang mighty warrior, bilang higit pa sa inaakala mo, merong marami pang gagawing maganda at mabuti ang Diyos sa iyo. Amen. So Colossians chapter 3 verse 12. Therefore, as God's chosen people, pinili ka. Holy and dearly loved. Pinili ka. Holy ka. You are dearly loved. Clothe yourselves. Ano yung verb dyan? Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Suotin mo ito. Suotin mo na ikaw ay compassionate, you are kind, you are humble, gentle, and full of patience. Because you are holy, you are chosen, and dearly loved by God. Romans chapter 8 verse 37. Yet in all these things we are more than conqueror. Ano ba yung more than conqueror? Si Kristo ang pinarusahan, pero yung premyo, sino ang nakinabang? Tayo. So yun yung more than conqueror. And gain an overwhelming victory. So victorious na tayo. Through Him who loved us so much that He died for us. Hindi ka talunan. Diba meron nga doon sa bubble gang dati, noong pa. You are not sabi, you are loser, Yaya. No, you're not a loser. You are victorious in Christ. Amen? Yes, sometimes may failure, pero huwag ka doon mag-dwell. Laging may sagot ang Diyos sa lahat ng bagay. Next, number 3. Step in your calling. Bawat isa sa atin may pagtawag. Even you feel small, obey God and watch Him work through you. Lahat tayo. And ang isa sa commission natin ay magbahagi ng salita ng Diyos. Make disciple. No, magpagamit tayo sa Panginoon. Kahit sa mga testimony mo o mga simpleng bagay, mga nangyayari sa iyo, i-share mo yun. Pero wag mo i-share na ang itataas mo sarili mo. No, sinishare mo yun kasi tinataas mo yung kabutihan ng Panginoon. Amen. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan. Ano ba yung kalagayan nyo dati? Ano ba kalagayan natin dati? Meron tayo sinful nature. Isipin ninyo ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo at iilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Di naman lahat tayo, di ba, nasa royal family. Next, ngunit, bagkos sa ating mga kalagayan noon, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Ang ibig sabihin niyan, mahal tayo ng Diyos, ano ka pa man. Kahit ikaw ay weak, sa tingin mo weak ka, hindi. Pinili ka ng Diyos. At meron siyang purpose para sa iyong buhay. Amen? So, amen?
Thank you, Lord. Ikaw na. Choice mo na yan. Pipiliin mo ba kay Kristo? O pipiliin mo yung sinasabi sa'yo ng iba at sinasabi ng mundo tungkol sa'yo? Recap. What is your identity as a new creation? Number 1, sabay-sabay. I am born again or regenerated by the Holy Spirit, a child of God. Number 2, I am a new creation in Christ, redeemed and valued by God. O ano yung tatlong beloved thought natin kanina? Number 1, stop defining yourself by weakness. Number 2, receive God's declaration. Number 3, step into your calling. At iiwan ko itong beloved thought sa inyo. In Christ, we are defined by His mercy, His grace, and His victory. Ulit, sabay-sabay. In Christ, we are defined by His mercy, His grace, and His victory. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. At kung sa pagkakataong ito, ngayon mo lang narinig yung mga ganitong mga messages, at gusto mo na ma-born of God, ma-born again, ma-regenerate ang iyong spirit, at mapa sa Panginoon, pagdating ng tamang panahon, inaanyayahan kitang sumabay o sumunod sa panalangin ito, buka mong iyong bibig at tanggapin ang Panginoong Hesukristo. At sa mga nakatanggap na, samahan po natin yung mga hindi pa tumatanggap nang hindi po sila mahiya na sumunod sa panalangin ito. Panginoon, thank you. Iniligtas niyo po ako sa kapahamakan. Salamat, inaamin ko po, Lord. Salamat, inaamin ko po, Lord. Na ako'y makasalanan. Na ako'y makasalanan. At kailangan ko po ng tagapagligtas. At kailangan ko po ng tagapagligtas. Salamat, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesukristo. For dying on the cross. For dying on the cross. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Pumasok po kayo sa aking espiritu. Sa aking espiritu. Kayo na po Kayo na po ang maghari ang maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Holy Spirit, Holy Spirit, gumanap po kayo gumanap po kayo sa aking buhay, sa aking buhay, sa aking isip, sa aking isip, sa aking puso. sa aking puso. Salamat po. Salamat po. Isinulat nyo na po Sinulat niyo na po ang pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ako na lang po ang mananalangin. Tumayo na po ang lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa revelation nyo ngayong umaga na ito, na nagiging kalakasan po namin ang bawat salita na inyo po, Panginoon, sinasambit. Ako lamang ay ginawa nyo lang pong tool para po, Panginoon, maihatid ang mensahe nyo para sa bawat isa. Lord, may kanya-kanya pong prayer request ang aking mga kapatid, mga beloved. Lalo na po, Panginoon, yung dalawa pong boxes na ito na naguhulog po ng mga prayer requests. I pray, Lord, sa right timing, Lord, ito po ay tinugon nyo na. Thank you very much, Lord. At kung ano man po ang purpose namin sa mundong ito, dalangin po namin na magampanan po namin ang lahat ng mga will ninyo, Panginoon. Holy Spirit, gabayan niyo po kami sa lahat ng aming lakarin. At Lord, ang mga prayer requests na nasa puso po nila, nasa isip po nila, yung mga immediate prayer requests, Lord, tinataas po namin ito sa inyo. Hindi ko man po, Panginoon, alam ang kanilang mga hinaing, pero dahil sa biyaya ninyo, thank you, Lord, tinugon nyo na po ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami. At sa pangalan ni Jesus, ang mga sakit na nasa iyong katawan mula ulo hanggang paa, hindi gusto ng Diyos na ikaw ay may sakit. Ito ay binayaran niya 2,000 years ago. Kaya sa pangalan ni Jesus, lahat ng sakit na nasa loob ng katawan mo, I command you to get out of your body in Jesus' name. Be plucked out sa pangalan ni Jesus. Mamatay ang lahat ng tumor, cancer, mawala ang high blood, mag-neutralize sa mga diabetes. Sa pangalan ni Jesus, depression, mawala ka in Jesus' name. Anxiety,
mawala ka in Jesus' name. Lord, ang isip ng bawat isa ay magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon ng malaking pag-asa, Panginoon, sa inyo. Lord, mula ulo hanggang paa, salamat sa kagalingan na tinamo ng aking kapatiran sa pangalan ni Jesus. At haharapin namin ang isang buong linggo ng punong-puno ng biyaya ninyo, proteksyon at pag-iingat. Ilalayo niyo po kami sa anumang disgrasya, sa anumang panganib, kasama ng aming mga mahal sa buhay. At Lord, sa mga hindi pa po nakakakilala sa aming family, sa aming mga friends, I pray na ang bawat bibig po ng aming kapatiran ay ipapagamit sa inyo at isi-share ang mabuting balita na nanggagaling sa inyo. Marami pong salamat at anuman tangka ng kaaway sa buhay po namin, sa pamilya po namin, sa negosyo, sa trabaho, in Jesus' name. Amin itong winawaksi, nire-reject, nire-rebuke sa pangalan ni Jesus. For no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises against us in judgment, we shall condemn. Thank you sa mga angels na lagi niyo pong pinapasama sa amin upang kami ingatan. Salamat, Banal na Espiritu, lagi niyo po kaming ginagabayan. Salamat po sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan. Saan man naroroon laging pinapaboran.